Natin ang oras, the pastor of Birian Baptist Church, Candaba, Pampanga, Pastor Randy Miasco. Pastor, mainit-init pa ito. Kung may babae walang pahinga, ito, lalaki walang pahinga. Hindi na ito nakarelax pagdating, salang kaagad. Alright. So, ganun ang buhay ng pastor, mga kapatid. Ganun po ang buhay ng mga pastor. Ready to preach. Anytime. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Alright. Ayun. So, ihanda po natin ating mga Bible. Amen? Ating mga puso, higit lalo ating ang mga isipan at mga parents, no? Control natin ating mga anak. Ushers, kung pwede, sarado yung gate natin. Okay, problema na yan sa late. Kasi Iglesia ni Cristo, pag time ka agad. No? So wala na, uwi ka na lang, pag sarado na. Kaya, nung nasa labas, pasok na, kaya sasarado natin ang gate. Alright. Well. Ayun. Pastor, Amen. salamat Pastor Leonard for giving me again by the help of God makatayo sa likod ng pulpito sa palaging tinatayuan ni Pastor Leonard na bilang in charge or overseer dito sa Liberty Bible Baptist Church, Coronadal. At I believe this man is a gift from God para dito sa local church na ito. At ako po ay isa sa mga na-bless sa buhay ng pastor niyo po. At since noong 2000, if not mistaken, Pastor, 2000 o 2001, we met each other. So I could not reiterate again and again, but for the sake, may iba na hindi pa nakakuha, ay mas maganda lang ulitin din. While also we are in the plane, palagi yan eh. Pag nasa plane, isuot ang sinturong pangkaligtasan, wala kang magawa, nasa audience ka na eh. Then matutunan ko rin, yun pala. Okay. Ulit-ulit man, pero ma-refresh pa rin sa memory. Like the God who work in us, no, sa buhay ni Pastor Leonard. That day na pumasok ko sa isang Baptist church, when I was invited by a pianist ng church, at sabi niya, punta tayo sa church. Then, the first time I enter into a Baptist church, ang song leader siya. At ang anta nga giawit is My Savior's Love, kung naalala mo ba yon, no? My Savior's Love. Talagang ang sipa ni Brother Freddy, kung mo ana-ana, nakita gitong kumbaga, mauna gyud. God used him that way. So, since then, nag-gap yun ng ilang years, hindi kami nakita, nagkabalikan kami ng fellowship 2002, 2022. That's what he just mentioned earlier. So, that moment na nagawaan kami fellowship, and that night, that day, then second day, third day, hanggang marami kaming reminisce kami sa mga past, no? Kung anong mga nangyari sa buhay namin. Then he was so happy that God called me into a ministry, and in a place, tinawag siya na kumbaga hindi ko lugar, no? So dinala ako ng Panginoon doon, and with my wife with me, being a sinner saved by grace. And my wife is Mercedes, short name Mercy, and my children with me, Joboy, Jidaida, Jaire, and Joy. No? So, ginamit kami ng Panginoon doon. Then, until mayroong mga invitation from time to time, hanggang napunta naman ako dito, hindi ko kasama sila. Kaya gaya sinabi niya, multiple times daw. So, maraming mga planning na mga other brethren like Pastor Ben, Evangelist Roji. Wala siya ngayon dahil he went to China for the last 2 weeks. At kaya kami na team ngayon sa Mindanao, wala po siya na this 2025 na batch na missionary trip namin. And praise God, first time po namin this year, 2025, dito sa South Cotabato, na ganun ang setup. Pastor Leonard is the one who arranged with churches na kaibigan niya, Pastor Jesse, Pastor Lawrence, Pastor Nino, at si Pastor yung nasa Tupi, Albert. And first time po yun na set up. And Pastor Jesse,
prayed kanina or nag-pledge siya and sabi niya, Lord, may God grant our requests na maulit next year. At 2 araw, Pastor, hindi kulang 1 araw. Kaya nga muntikan kami na late kasi marami siyang tanong. Maraming tanong si Pastor Jesse. And ako naman ay natutuwa sa mga tanong niya. With his wife, Girly, and son niya, si Jaser. And may isang member na pinatayo. Hindi pwede na walang take, sabi ni Pastor. What's your take? After all the hearing, from morning, even now, afternoon, what's your take? So somebody stood up and testify, and I am blessed, sabi niya. And may God will grant to us another year or a chance or opportunity once again that we could hear it again. Kaya we will pray for that, Pastor. And we will plan, pray, and may God bless that prosperous plan. At sabi nga ni Paul, for I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. Ang makapagpatibay sa atin, yung mga bagay na ipitinalaga ng Panginoon sa atin, ng apostol na yon, para ipamahagi sa atin, na para matibay tayo. Amen? So, it takes expense then. It takes, sacrifice. My church, the Church of God there in Pampanga, wherein I pastor, hindi basta-basta din yun. Naiiwan sila for 2 Sundays. Wala ang pastor nila, wala yung tagabantay nila. At baka sabi nila, saan naman yung tagabantay namin? Wala na. Pastor Leonard taught me, gave a punching statement na sinabi niya, that's a good work na ginamit kayo for all places na pinuntahan nyo. But ikaw, pastor ka, hindi ka evangelist. So, hindi ko talaga makalimutan yon. You are a pastor, you are not an evangelist. But you also do the work of the evangelist. But the church ay accountable ako. So, kaya minsan sa sobrang tagal ko, kapatid, na mawala, konsensya. Ang tawag doon, may cargo konsensya ko. Na nawa, Lord, tulungan nawa ako na pagbalik ko, hindi nag-scatter ang plaque. Kasi hindi man katulad doon sa people, ang daming mga tagabantay doon na talagang, evangelist, may iwan. Yun talaga, bagong-bago, 4 years pa ako, bagong overhaul. Kasi galing pa sa mindset na iba. Inuberhaul ng Panginoon. Then here comes, minsan wala ako doon. So, but the good thing is, merong biyaya ng Panginoon. Amen? May biyaya ang Panginoon. So, gaya na si Pastor Leonard ay sabing walang pahinga, tuloy na natin. Hindi tayo magpapahinga. Amen? Tuloy natin ngayon. So, I have with me comrades and mga preachers ito. Pahinga. So, sana ay mabless po ang ating Panginoon. Of course, ma-edify po ang mga brethren. And the last is, ma-evangelize ang mga hindi pa saved, sa ating goal dito. So, always 3 goals natin. Exalt the Savior, edify the saints, and evangelize the sinner. Amen? Thank you. And all of those contributors na aking kuhaan dito, I thank you for the brethren. I give credit to God and help me, Brother Dondon, kasi itong assignment ko na ibinigay ng anyong pastor nyo, ito yung may mahirap-hirap din to. Pagkatapos nito, baka kaaway nyo na ako. Okay, so let us all stand and let us read the Bible. Amen? Malakay 3 verse 10 and 2 Corinthians 8 or 9 verse 6. Amen? So gaya ng ginawa ko doon, ay 2 verse, then tuloy na tayo, no? So, Malakay 3 verse 10 or 8 to 10 pala, then 2 Corinthians chapter, on the other hand, i-prepare niyo po yung kamay niyo sa 9 verse number 6 to kahit 6 and 7 na lang po, no? 6 and 7 of 2 Corinthians chapter 9. Okay, unahin naman natin yung Malakay 3 verse 8 to 10. Anong sabi ng Bible? Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.
Ye are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. On the other hand, 2 Corinthians 9, in verses 6 and 7. Okay? Verses 6 and 7. Ano sabi ng Bible? Ready? Basa. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, nor of necessity, for God loveth a cheerful giver. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we come to you in the name of your Son, Jesus Christ, asking your help in this very moment. This subject matter, Lord, that your servant is about to deliver, help me. Give me wisdom as I delivered this to your people. And may the name of Christ ay magkaroon ng preeminence after all the learnings and hearings, Lord. Nawa, all the glory and praises ay maibalik sa inyo in this moment. In Jesus' name we pray. Amen. So please be seated. Pag matuto tayo nito, ang goal natin to glorify the Lord. Amen? Yun lang naman ang ultimate and the paramount of every Christian habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. This morning, we talk about doon sa church, doon sa Norala Bible Baptist Church, about the plan of God or the message of God in the side, in two sides. Of course, one message of God alone in the Bible, Jesus Christ. He is the center of the Bible. Siya ang sentro sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Sabi nga niya, John 5:39, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. So whatever pages of the Bible, siyang pinag-usapan. We could see God in the book of Genesis. We could see God in the book of Revelation. So every pages of the book, it's all about Him. There's a statement says, history is His story. It's the story of God. Amen? So, ngayon, salamat na meron tayong Biblia. Dito lahat ang ating pananampalataya nakabaon. This is the foundation of our faith, the Bible. We quoted doon sa church, Psalm 119 verse 89, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Ibig sabihin, the location of the authority is heaven. Kung saan ang Diyos, doon din yung Kanyang salita. I illustrated that when Pastor called me. Sabi niya, Pastor, asa na ka? Sabi ko, Pastor, ongoing na, biyahe na. Asa man ang landmark? Sabi ko, very exact landmark, di ka masaag, public market. Then, pag nasa public market, ang anak ko, papuntahin ko doon. I need to follow that statement or else maluligaw ako. Because authority siya, he is the guide kasi taga-roon siya. Mga kapatid, when he talked to me, nasa Norala siya. But I am still on transit. So the voice traveled. Ibig sabihin, kung saan si pastor, nandun yung boses niya. Nandun yung words niya. But travel it through a digital device. Of course, telephone is, tele means travel, phony means voice. The voice travel. Just like that, mga kapatid. The God of heaven, He has word. In the beginning, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. So, nandun yung words niya. It revealed during the time na nandun na yung human writer Moses wrote the book, Genesis. Then it revealed during the time ng mga another writers. Ito yon, sulat mo yan. Galing yon sa heaven, kung saan nakalocate. Ikinuman ng Diyos, ibinigay.
So it was then inspired, forever and ever correct, forever and ever alive, forever and ever powerful word, forever and ever. Walang pwedeng mabali, walang pwedeng magbago, walang pwedeng mag-add, walang pwedeng mag-destroy, because no one can destroy God. He is God. Amen? Do you believe that there is God? Amen. So God is God, and He is eternal God. He is everlasting God. He is all-powerful God. He is all-knowing God. He is omnipresent. Everywhere He is present. He is there all the time, just like a song. He was there all the time. Somebody sang that song, Brother Pridi ata, bro. He was there all the time. So God is there always. So kung nandiyon ang Diyos sa langit, eternal siya, may word siya, in-reveal niya ang inspired word by revelation, He gave it to the human writers, then we have it even, i-fast forward natin, an English language. Amen? And praise God, we have the authority. Oh, we have the authority. And no one will above the authority. Because all Scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Ibig sabihin, kung sundin mo lang authority nito, lahat nito nga bagay na nasunod mo, kagamit-gamit talaga yon. Very profitable. Example, we talk about the earlier doon sa church doon sa Nurala na kung ang instruction ng Panginoon sa New Testament salvation is just to believe the gospel, then just to believe the gospel. Wala nang iba. Hindi do the law. Hindi do the righteousness of the law. Because if a man doeth those things, shall live by them. Yun po ang Old Testament way. But we are under grace. Amen. Christ died at the cross. Even the human Gregorian calendar itself will tell you that we are October 12, 2025. Ibig sabihin, Anno Domini means in the year of the Lord. Yung mga idea pa nga sa mga timeline ng Gregory calendar, alam nila na merong Kristo na namatay. Though hindi nila claim yun na para sa kanila. But they tell it by history na before Jesus Christ died, ang tawag sa history, before Christ, BC. So even the history will tell you that there is a God, there is a Christ, and the Bible will tell you that there is a God and there is a Christ. Amen? And there is an authority, and this is the authority, the Bible. No one is above the Bible. No one is above the authority. This is the authority concerning our faith. This is the authority concerning our family. Ito ang sundo nato, gaya ng giwali ganina. Wala nang ibang giwali si Brother Dondon, kaya Evangelist Dondon, dito lang lahat kinuha. Amen? Wala na pong giwali dito sa Nurala, dito ra po na gikuha. How many years pastor preach in this pulpit or anywhere, wala na siyang gidalang libro, dito lang. The King James Bible. Amen? But where was the Bible before the King James? Sinagot ko na kanina. Psalm 119 verse 89. Forever, O Lord, Thy word is settled already in heaven. Kung i-fast backward mo from King James English to the mga manuscript na hindi English. Like example, mga Greek, faithful. Of course, two streams of manuscript. The unfaithful manuscript, Alexandrian Egypt. The faithful stream manuscript, the Antioch Syrian manuscript. Oh, ibig sabihin, doon ang linya natin, Antioch Syrian. Pero ang Alexandria, Egypt, yun yung kulang-kulang. Parang ganito, kulang-kulang, daliri, no? Ibig sabihin, pag 1 John 5:7, hindi mo mahanap sa NIV yun. Oh, kulang-kulang yun. Walang NIV na, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Walang ganun. Omitted yon. Marami pang mga omission sa other authority, other Bible kuno nga holy. And praise God, meron tayong authority, the Bible. At dati pang wala sa Greek, napunta sa mga human writers during the time of Moses, mga Hebrew-speaking people. Nandun sa kanila yung mga Torah, books of the law ni Moses, nandun sa kanila. Kanya pong history, hanggang ibalik mo doon sa original na nandun sa pinaka sa Panginoon. Walang makapagsira doon. Amen? Kaya kung ibalik mo, fast forward mo, nandito tayo sa 20th century, meron tayong authority, and sabi ng Psalm 12 verse 6, the words of the Lord are pure words, a silver tried in the furnace of earth, purified 7
times thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Ibig sabihin, ano ang kinikip ng Diyos? Yung authority. No one could destroy the book. No one could destroy the words of God. Even Satan cannot destroy the authority. Even sino pang Poncio Pilato nga gustong sirain ang system or words na naikip intact sa kanya, walang makadestroy. During the time of Jeremiah na gisunog ni King Jehoiachin, at habang nagbabasa si Baruch, ginasunog niya hanggang naubos yung scroll. But God spoke to Jeremiah and said, write again the words that Jehoiachin burned it with fire. Imagine mo, nasa kanya lahat yung original. Amen? Ibig sabihin, gusto kong idiin sa inyo, kung mag-aral tayo ng tithing at giving, Bible ang ating sundin. Amen? Hindi si pastor, hindi ako, hindi yan, hindi si Poncio Pilato. Bible. Amen? No other authority. Only the Bible. Then let the Bible speak. Kung siyang authority, let the authority speak to all of us today. Amen? And let the world, sabi nga ng kanta, tell the world that I'm a believer of the Bible. Gunang magandang rephrase doon. Tell the world that I'm not only saved, a Christian, but a believer of the words of Christ. Amen? A believer of the words of Christ. Not only a believer of the work of Christ, that He died, buried, and rose again, but a believer. Walang ako sa langit eh. So I need to believe every day as I read the Bible, His Word. Amen? To guide me in this Christian life. Amen? Do you believe that there is still a task God has given to you? Are you saved? Bakit wala pa kayo sa langit? Bakit wala pa ako sa langit karon? Kung saved, nindot ang langit, walang utang, walang sakit. Pastor Jesse, wala sakit. Wala problema. Wala problema kwarta. Langit. Pero bakit wala pa tayo doon? God will give you still a task. May task. Yan si Brother Peter, maraming task yan. Kasi maraming nagtatanong sa kanya. Kaya wala pa. Buhayin ka pa, Brad. Yung point ko, habang buhay ka pa, magpagamit ka. Amen? So let's go, and yun yung intro ko para makuha mo, yun pala, kaya pala may Bible. Sundin natin lahat ito. Let's go and back to our subject matter. Na kukunin lahat natin ang mga punto per punto, bakit natin kailangang pag-aralan iyan. Amen? Kasi this is about mindset. Amen? This is about mindset. Kailangan nating alamin kung ano bang mindset ng Panginoon patungkol sa subject matter na iyan. Amen? So let's go and have that started. Wala na. Tapos na pala ako. Hindi mapindot, Brad. Or hindi ko lang na-on or na. Ayun, introduction. In many Bible Baptist pulpits today, the subject of giving has become one of the most misunderstood and misapplied doctrines. While the intention to support the work of God is noble. Walang problema. Yes. Kaya kayo magsuporta ka sa gawain sa Ginoo, nindot yun na. Noble work. Amen? The method and motivation behind giving must be guided by the right division of the word of truth. Amen? Kaya, ganina, gingnan ako si pastor ang church doon na dili ni ato ang word. Sa Holy Spirit ni ng word. Kung siya ang author ng word na ito, then, dun ta mangutana kung saan pag-approach. Amen? You need to go to the instruction of the author of the authority. Sabi ng author na study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Very clear. Na minsan, hindi yan nababasa natin dating-dati pa. Nakakala natin, ano pa yung ibig sabihin yan? Ibig sabihin niya, mag-aral ka. Mag-aral ako. Hindi lang si pastor mag-aral. Pati mga bata, may responsibility ang parents na turuan din ang ating mga bata. Nga mag-aral din sila, hindi ipaubaya kay pastor lang or Sunday school teacher lang. Amen? And we are all caring for one another, teaching one another, admonishing one another. So, that's a personal job, studying.
Ang ating goal, mag-aral para mahimuot ang Ginoo. Ma-approve sa Ginoo, dili lang ma-approve at ma-approve jud sa tao. Kundi God will be approved. Paano ka ma-approve? Tama ang iyong approach, no? The approach of studying His Word is to rightly divide, put in a proper place kung saan dapat ilagay. I talked about earlier na kung ang LBC nga, alam nila yung parcel going to Nurala, alam nila yung parcel going to Coronadalang or San Felipe, alam nila yon dahil kung sila ay darakdan ng mga parcel na galing Manila, i-distribute nila sa South Cotabato, i-segregate nila ng maayos. I was once a courier service of Lazada. At sabi ko, ma'am, kung mag-order ka, lagyan mo naman ng landmark. Pagdating dito, Mr. Juan de la Cruz or Mr. sino pang pangalan. Pagkatapos, nakalaga lang, barangay ganito. Then, yun, tapos na. Wala man talaga. Ito yon landmark, basketball court. Ito yon. Very specific dapat ang mga idea at landmark. Kaya para di masahag ang mag-deliver. So, ang ibig sabihin mga kapatid, ang tao nga very well organized, very well arranged. Pagka mag-arrange ng mga na school lesson, ito subject matter to, mandi na bukas. Ayan, ito yun. Tao nga, gusto natin ma-arrange ganyan. Pastor, i-arrange siya maayos natin ha. Mga plano ta ha. Ito yun ha. Tao ngayon ha. Tao, the mindset of man. How much more God? Tapos, ganunuhin mo lang ang Diyos na, ay pag-gospel, pariharan na tanan. Pag-ibig, mariharan na tanan. Di pwede yun. Kasi una, ang Bible is a book. A subject, many things it's talk about. Amen? Sa eskwelahan nga, maraming classroom. Ayan, University of Knowledge yung Bible. Yan, di mo ayusin i-planta pag-ayo, i-plaster pag-ayo. Magkagulo mga igsuon. Amen? Magkagulo. Kaya very, very important po ang mga pagturo sa instruction ng Holy Spirit through the words of God na itamang iayos natin, no? Pag tinabing ano pa talaga ang tithing, ano pa talaga ang grace giving. Yan, kaya the Bible will speak to us, tell us this day. Amen. Sadly, many preachers in our churches still quote Malachi 3:8-10 as the threat to believers, teaching that if one fails to tithe, he will be cursed. Marami ngayon, isa ako nun. Isa ako sa magawali dati. Dati na yun. Dati na yun. Talagang hadlukon juga nako. Hadlukon juga nako. Halimbawa, kung hadlo ko, kung di juga mo sudog tithe sa aning opiring bag ba, mo ospital yun mong anak ugma. Karon kay akong anak may na ospital. Ako tingaliwa mag-tithe. Amen. Ako'y nabiktima sa akong panghadlok. Kuha ni mo? Mauna na i-threatening karon, no? Yun ang problema. He will be cursed, sabi ng mga preacher. He gives faithfully, mabless din siya materially. Mura nag-motivation. At may mga libro nagsikalat doon around 15 years ago. Nakalagay sa libro, let God be your partners in the business. Para bang ang pagbibigay dito sa Rupiring Bag, business partner ang Diyos. Na pag magbuligay ko daghan dire, ay Ginoo, kabano ka, nagbigay ng gugo. Imo pang gisinyasa ng Ginoo, kabalo na ka. Unsa ka kanang taga-kuman sa Ginoo? Mga kaigsoon, maluoy pugay. Amen. Ginoo ang authority, dili ikaw. Amen. Ginoo ang authority. So dapat ayusin natin ang kung ano ba talaga ang sabi ng Bible. This maybe sounds spiritual kung maghatag ka. It ignores the dispensational boundary between Israel under the law and the church under grace. Kung talagang nasunod mo yung idea na ibigay mo dahil natakot ka, na ibigay mo dahil na-motivate ka sa material blessing, mahimong parang spiritual na ang church, parang spiritual na ang tao, okay na. Dili na ko na-rebuke kayo. Rebuke na ko na, mawala ko giver ba? Ano yung term? Mawalan kong giver. Mawalan ko ng tither. Mga kapatid, ayusin natin. Amen? Let the Bible will tell us, the authority will tell us kung ano ba talaga ang ibig sabihin, anong mindset sa tama during the Old Testament and even during in our time, the grace. The tithing system was part of Israel's covenant economy. Yan na yung intro ko sa tithing. Connected to the Levitical priesthood. Very, very clear po yan sa Leviticus, Numbers, and even all the
Mosaic letters, no? Mula Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So today, the believer is not under that system because Christ is the end of the law. So tinapos niya ang system ng law. Grace system natin ngayon. At mamaya, idiin natin yung anong mindset doon. The body of Christ has no Levitical priesthood, no temple storehouse. We are under grace, not under the law. Romans 6 verse 14. Amen? Do you believe in the New Testament na under kayo or Old Testament? Of course, New Testament. Kasi kung gusto mag-Old Testament, magbuhi na lang kayo gambing. Kasi kanina sa kay Pastor Jesse, kinonfirm ng anak ko, and Joy asked, Pastor, ano yun, sheep or goat? Talagang gi-confirm, sheep yun. Kaya pala ang boses ba? So talagang hindi talaga So sheep talaga yun. Oh. So hindi na ibig sabihin na magparami ng sheep si Pastor Jesse ay gusto niya siya mag-under the law. Mag-practice na siya, mag-sacrifice. Hindi po. Gusto lang niyang tumikim. Baka padamihin niya at mag-conference doon, makatikim tayo. Hindi natin alam. So mga kapatid, we are under grace, not under the law. Amen? Next, yun yung timeline na hiniram ko ni Evangelist. Ano yan? Grace? Grace. Ayan. Tumango siya. Brother Dondon made this. I borrowed this. Pag sinabing tithes, 24 times mentioned. Oh? And we are not under the law, but we are under grace. No? At makita natin, pag tithes na word, wala to na-mention sa New Testament na doctrine. What about Matthew, Pastor? Na-mention naman doon. Yung mint, weightier matter of the law, pero yung tithes, mga kapatid, nagsasalita pa si Kristo doon, buhay na buhay. Hindi pa yon under the law. I mean, under the grace, but under the law pa yun. Buhay pa ang testator eh. When was the testament new, effective? Parang ako dato, kamo anak nako, paano mapasa inyo lahat ng usa ka ektarya bawat isa sa kaninyo kung buhay pa ko? Hindi pa mapasa inyo. Mapasa inyo pagpatay na ko. Ganon ang testamento. Na kumbaga kung anong mailagay ko doon sa papel na ipamana ko sa inyo, hindi epektibo pag walang blood. Walang patay, kumbaga. Mamatay muna ang testator bago mapasa inyo. Kaya wag niyo akong hiluin. Amen? Or papainumin niyo ako ng poison para mapasa inyo, mapabilis ang inyong mapamayaman kayo. Mga kapatid, Christ died at the cross. The New Testament started when He died at the cross. Hebrews chapter 9 or chapter 10, if there is no death of the testator, walang testament. Yeah? There must be a necessity of the death of the testator. For us, the testament must be effective. Amen? Namatay ng testator natin. The cross, the red one, yun po ang emblem na tayo po ay Christ died. Amen? We are Christian because someone died for us, and that's Christ. Amen? At makita natin, zero na mention ang word na tithe. Doctrinally speaking, Pauline Epistle, wala pong salitang tithe. Amen? Zero. So yun po ang truth of the matter. 19 times sa law, during the law times, 5 times in Hebrews. Pero sa atin, Pauline Revelation, Romans to Philemon, wala. Zero. Ibig sabihin, yan po talagang na-allocate ng mga books for us in our dispensation. Romans to Philemon, doctrinally, dispensationally. Mga kapatid, I stated very important statement doon sa church nila, Pastor Jesse. Kasi baka ma-misinterpret ba? Ang Biblia ay para sa atong tanahan. Yun ang punto, no? Pero dili direktang gisulat, direkta sa ato. Okay, let me explain. In English, the Bible is for us, but not everything written directly to us. Kanya po? So, ibig sabihin, kahit pa man na ang tithes na isulat dito, not directly written to all of us, but anong learning na matutunan natin sa Malakay 3:8 to 10? Ay, nagsuko ang Ginoo. God is holy. Ayaw niya ng mga system na meron nang ang batas, hindi pa sundin at pinagnanakawan pa ng mga Levita. Ang kanilang dapat para sa kanila. Bay mo, so seryoso ang Ginoo. Yun ang learning mo doon. God is so serious. Telling the Israelites, you are cursed.
Oh, hindi man ikaw pinag-usapan, pero para bang may nangasaba ba? Ito, nangasaba si Pastor Leonard. Nangasaba siya, kani, mo ni. Tapos na ako sa gawas. Patay, maapil ka na. Iwat ko'y labot ba? Ari tadi kay iwat ko'y labot na. Nga na ba? So, ang matutunan ko, bisag dili, ako ang ikasaban. Seryoso ni Pastor ninyo da. Grabe galing Pastor diri ba? Oh, anak ko mo, yun ang matutunan ko. Do hindi man ako gikasabaan, pero natutunan ako very, very serious siya in his execution of judgment. Or in other side, halimbawa, nang libre si pastor nako. Tapos nailagay sa pulpito, meet me in Jollibee, Pastor Randy. Nabasa ni Brother Pride. Kinuha at pumunta sa Jollibee si Brother Pride. Pagpunta doon, sabi niya, Pastor, salamat ha, maglibre ka ng Jollibee. Hindi, si pastor ang ilibre ko. Sabi niya, akala ko ako eh. So, ang ibig sabihin doon, hindi dapat ikaw mag-apply nun. Kahit ikaw hindi direktang niritten sa iyo ang Meet Me and Jollibee, Pastor Randy, anong matutunan mo? Wow, bait yun eh, pastor ko ba? Di ba? So, bait, good. This person is good, di ba? So, ang kanya po. So, all of the learnings, you could learn a lot. From Genesis to Revelation. Kaya matutunan natin. Mamaya naman, ang pag-usapan natin detalye about tithes. Hindi man tayo ang pinag-usapan, pero very, very learned. Tawag doon, kanang grabe kong kanindot paminahon. Dahil may kayo, grabe kong Ginoo, no? Palangga ganyan ang mga tao niya. Di ba? Yun ang matutunan natin mamaya. Okay? So, diretso tayo. Makita natin ang definition of terms. Tithing is 10%, of course, in a Levitical way, na general na palaging general term. Pag tithe, 10. Yun lang, mabilis. Mabilis pag-isip. Pag sinang tithe, 10. Yan yung mga general view. Sa definition, lalo na sa dictionary. Agad-agad na yan, ibigay. The 10 part. Pero mamaya, pasultiun na to ang Biblia. Unsa man jud. Okay? Next, grace giving sa New Testament, voluntary, spirit-led, giving motivated by God's grace. Mabilis lang yun. Yun lang mabilis na definition na kuwang-kuha mo na. Okay? Next, i-detalye pa natin yan, i-breakdown pa natin yan into a detail, more detail. Yan yung verse kanina, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Dito naman, ang kaibila, walang sinabing land, fruit of the land, wala. Whatever it is in your heart, then show it with cheerful love. Give it with cheerful love. Yan po ang mabilis. Okay? Then, i-go na deeper na natin kung ano ba talaga ang kahulugan nito. There are 3 things about this subject. Okay? First, makita natin, before the law, na-mention po yung tithes. Wala pa si Mosaic ordinances, precept, law system, wala pa ang 10 commandments, nandyan na mention sa Bible yan. Of course, sino nagsabi? Authority. Okay. Sino ang unang na-mention associated? Abraham. Gi-practice ni Abraham voluntarily when he met Melchizedek after his rescue sa kanyang pamangkin nga si Lot at merong war against nation. Then after nanalo siya, in Genesis chapter 14, he gave him tithes of all. At ginawa ni Abraham yon. This was before Mosaic law, done willingly, out of gratitude, not a commandment. Amen? Very, very exact kung anong sabi ng context. Walang batas ni Moises, wala pang grace period, wala pa. So, yun yung mindset lang niya. Ibigay lang niya kung anong 10 part nito. Okay? Para lang sa ating information. Next statement, not only Abraham, but Jacob's vow a tenth. He vow a vow. At sabi niya, Jacob vowed to give a tenth to God if God would bless and keep him. Sinabi niya yan sa Genesis 28 verse 22. Of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. This shows a personal devotion and faith in God's provision, not a legal obligation. So very clear. Hindi legal obligation kasi hindi na-institute ang balaod ni Moises. Okay? Personal devotion lang sa Diyos. At sinabi niya, Lord, kung ano mang nasa akin, bigay ko sa iyong 10%. Okay? Next, number 3. Tithing was a principle, not a precept. It reflected the principle honoring God with the first fruits even before written law. It revealed recognition of God's ownership and thankfulness for His blessing.
At makita natin dito during the law. Number 1, before the law. Number 2, during the institution ng Mosaic law. Ano ang sinabi ng Bible? God commanded Israel to tithe from their increase to support the Levites and temple services. According to Leviticus 27 verse 30, and all the tithe of the land, it is the Lord's. It is holy unto the Lord. O, serious ang Panginoon, ha? Instruction yan. Dapat obligado na talaga sila. The tithe became a national duty, not just a personal choice, mga kapatid. So that's commandment by God systematically under Moses' time. Okay? Dagdagan pa natin ng more truths about Moses' time. Multiple tithes for a specific purposes. So during Moses' time, gina-organize na ng Panginoon. 3 areas paano niya gina-categorize. First is Levitical tithe. Okay? Ano ba ang Levitical tithe? It is for the Levites' inheritance. Because during the time, yung mga Levites, wala po silang mga lupa. Hindi sila binigyan. There are 12 tribes of Jacob, and one of the son of Jacob is Levi. At si Levi lang ang hindi binigyan ng pamana na lupa na kung saan sila pwedeng magtanim. Kaya sila ay in charge doon sa tabernacle worship kasi ang kanilang lolo ay sino? Si Levi. Si Levi. Lolo at ang anak niya si Moises, si Miriam at saka si Aaron. At sila mismo kay Aaron ibinigay yung priesthood office. At doon mismo sa linya ni Aaron ang dapat authorized lang magpunta sa altar. Kaya nga, muntika na si David dahil pumunta sa altar at kumain doon. Diba? May point ng mga verses doon. Mga kapatid, hindi ka pwedeng mag-alay kung hindi ka linya ni Aaron or Levi ka. So makita niyo po, John verse 18, verse number 21, according to the Bible, and behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. So makita niyo po yun. Instruction number 2, category ng tithe is festival tithe. That is for rejoicing before the Lord in Deuteronomy 14, 22 and 23. More verses, ibibigay natin mamaya. Hindi lang natin babasahin ito ngayon. Then the third category is poor tithe. Every third year for the needy, according to Deuteronomy 14, 28 to 29. Ngayon, lagyan natin ng detalye yan during Moses' time. Kung ano bang ibig sabihin ng tithe during Moses' time. Okay? Ano ba ang connection doon sa Malakay 3, 8 to 10 na binasa natin sa tatlong kategory na yan? Okay? Saan punto ito ma-connect? Hindi pa ito naghisgot o offering, ha? Tithe lang tayo gisgot, ha? Iba pa yung heave offering, iba pa yung voluntary offering, iba pa yung burnt offering, iba pa yung sin offering. So, iba pa yung mabaka-benepisyo sila doon. Iba pa yon. Ito talaga, certain lang topic natin, tithe lang. Oh, kasi yun ang gustong ipa-expound natin ngayon. Ano pa talaga ang tithes? So, biblically, gisubaybayan natin kung anong sabi ng authority. So, 3 category. Number 1 category, Levitical tithe. So, ating ikuha natin, saum sa dagat. The ocean of knowledge. So, let's go deep. Be careful, baka malumos. Amen? Slowly natin. Naman ko yung oxygen, di ba? The Holy Spirit. Okay, let's go. Sabi ng Bible, Levitical tithes is designated for the Levites. The portion of God's minister. Yan, sinabi ko na sa inyo kanina yan. Binasa ko na. Okay? Then, next, Lord's tithe or Levitical tithe, yun po ang term niya, was not for a personal accumulation, but divine designated for those who ministered in the tabernacle. So, dinesignate na ng Diyos yun, design ng Diyos na kung kinsa ang nandun sa tabernacle, siya ang makapakinabang nito. Okay? The Levites had no land inheritance. Their livelihood depended on God's people's faithfulness to tithe. At makita, kaya nga sabi niya, that there may be meat in mine house. Sabi nga niya Oh, kasi ang problema kasi sa Malakay, ginabrot ni Malakay the prophet. Sabi niya, kamo sa chapter 1, sige mo ka ng offer. Pero ang gina-offer niyo, kulang-kulang, may blemish, may mga kagid, may mga problema. Kamu, kung mag-offer mo sa gobernur o sa mayor o sa kay house speaker, kung mag-offer mo, dawaton ba na nila?
Di ginadawaton. Ginoo daw, di malipay di ang Ginoo kung mag-offer mo mga kagiron na mga tupa. Di gani mauwa, di gani malipay ang mayor or gobernador, samot na ang Ginoo. Kaya nung nawalihan sila ni Malakay chapter 1 doon, chapter 1 yun ha, pag chapter 3, wala na yun sila magdala. Kaya girimay na po sila sa Ginoo, kamo, wala na yun mo magdala, wala na pagkain dito sa Levite. Kuha niyo po, kaya ang Malakay chapter 1, talagang reminder para sa Levite yun. Na kung mag-offer sila, may kagid. So, di malipay ang Ginoo. So, wala na, nang luod na, kay giwalihan na lagi. Di na lang kung maghatag, oy. Di na lang kung magdala, bahala na sila. Ningon niyo, ay curse kayo. Diba kanyo po? Curse kayo. Di kayo nagdala eh. Wala kayong ulan. Maraming mga peste sa inyong magtatanim. Kuha niyo po. Kasi yun yung effect sa kanilang disobedience. Curse. Kuha niyo po. Livelihood sa mga Levites. Wala po silang land. Kaya dependent lang siya sa people of God. That 11 tribes na magbigay ng tithe. Kaya makita natin doon, devoted unto the Lord, the property of God Himself. Leviticus 27:13 will tell you na all the tithe of the land na tinanim ng 11 tribes, whether the seed of the land or the fruit of the tree, sa Panginoon yon. Holy yan para sa Panginoon. Ibalik mo yan sa Panginoon sa storehouse para may pagkain din aking mga servicer doon or nag-service doon. Amen? Ganun ka caring ang Diyos. Kaya kuha ninyo, hindi man kita ang topic, pero caring ang Panginoon sa mga Levites, right? Very caring ang Panginoon. Pero system yon na dapat nilang sundin. Kasi kung hindi, may kalalagyan sila doon. Okay? Number 3, the tithe was holy, meaning set apart for God's purpose. It was not a tax, but a token of devotion, acknowledging that all blessing came from the Lord. To withhold it, anong tawag sa kanila? Sila ay magnanakaw. I-withhold nila yan, magnanakaw sila. Kasi parang nga, Levitical tithe na yan eh. It's the Lord's tithe. Kaya kung imo lang i-withhold, magnanakaw ka. Kita ba ang gisultian? You are cursed with a curse, even this whole nation. Hindi, His whole church. Kasi sabi ng Bible, study it and compare it and word of truth. Hindi man ikaw ang gisultian sa word of truth yan. Minaw lang ka. Pero di man ikaw nga mo-apply na. Matutunan mo lang, grabe ka stricto doon, Ginoo ba? Caring po sa Ginoo, sa mga Levite. Kanya po, maraming learning. Do hindi ikaw ang pinag-usapan. Hindi man ikaw tinawag na magnanakaw. Okay? Katumang mga 11 tribes na hindi nagbalik doon. Demonstrated dependence on God, the proof of faith and obedience. Deuteronomy 14:22 and 23 will tell you that thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Ibig sabihin, kung ikaw magdala doon at magbigay ka ng tithe doon sa mismong storehouse, proof yun na ikaw ay nag-obey. Demonstration yon na lahat ng bagay nagdepend ka sa Ginoo, na kay hangin nga nakuha, na kay lakas nga magtrabaho sa farmland, lahat na yon na skill to work galing sa Ginoo. Ngayon hindi mo i-bless ang Ginoo, kalimutan mo lang Ginoo. Yan ang sinabi niya. I set before you a blessing and a curse. A curse if you will not obey. Sabi niya doon. Deuteronomy chapter 8, I think. 11. Blessing and a curse. Makita niyo po? Kaya kailangan na obedience is very important. Sundin yun nila. Pag dili, ay, lisod yun. Nagyod sila'y kalalagyan. No? Next, the tithe was a training of trust. The Levitical tithe is a training of trust. It reminded Israel, the 11 tribes, that prosperity was not from human effort alone, but from God's hand. Faithful giving reflected faithful living, teaching reverence and reliance upon the Lord. So, nagtatanim sila. So, alam nila na habang sila nagtatanim, isipin din nila yung kapatid nila nga mga Levita. Yun po. So, ang tawag doon, makatuto ka nga, kahit during the law, caring din sila ang mga tao ng Diyos. Na kani, pagkadalon ako ni, malipay yun ang mga Levites ba, mga igsuon ako. Di ba? Hindi lang siya ingon nga, natakot sa law. Of course, kailangan sila mag-obligate na mo sunod sa law. Pero, they are in that hand, in their heart na, akong dalon ni, excited ko makipagkape-kape doon sa mga Levite na kong igsuon. Amen? Ganun mga kapatid. Ganun ang principle ng Levitical tithe. Number 2, the festival tithe. Ano bang festival tithe? Iba din ito sa Levitical. Kanina kasi walang lupa ang mga Levita at magsalig lang sila doon sa mismong mga 11 tribes, sa mga ani nila, madala doon.
Okay? Then, ang festival tithe, ang kaibahan nito is the prescribed for rejoicing before the Lord, a celebration of God's blessing. During the time of Deuteronomy 14:23, and sinabi ng Diyos, "Thou shalt eat before the Lord thy God in the place which He shall choose to place His name there, and the tithe of thy corn and of thy wine, of thine oil, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always." So, it's more on the feasting. Na kumbaga, kung nagdala ka na doon sa tithe, doon sa storehouse, na ilagay mo na doon. Lagay. Ngayon, marami pang aning kasunod. So, meron kayong fellowship. Like, halimbawa, family reunion. Or halimbawa, mayroon kayong gathering na inutos ng Diyos. He make a place na doon kayo I will choose a place kung saan kayo maghudyaka. A place that my name is there. Sabi niya. Then, sabi ng Diyos, sabi niya dito, the tithe was not stored or given to the Levites, but brought to God's chosen place for a joyful feast. Kumbaga, magkuhan sila ba? Parang ganang, o sa kumbaga, anniversary. Parang ganon. Mag-gather sila doon or something like, may ganong idea na mag-gather ng mga tao, may magluto sa kitchen. Alam mo ganon? Na hindi lang ito, na kumbaga, kung illustration na nagbigay na sila sa storehouse. Halimbawa lang. Hindi lang yon, kundi meron pa silang extended na mga blessing, bounty, na gina-offer na sa kitchen. Sige, kain tayo. At yung part na yun yung tithe din sa mga other na ani. Other na ani. Kaya, sabi niya dito, it was holy celebration, reminding Israel that serving God was not dull duty, but delightful devotion. Amen? Let's go and serve God. So, magkuhan sila. Hindi talagang tapos na sila sa pagdala sa storehouse. Iba na naman tong way of demonstrating of tithe. Ang tawag doon, the festival tithe. Provided for remembering God's goodness, a commemoration of His faithfulness. Deuteronomy 12 verse 7, ano sabi niya? "And there shall ye eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all that you put in your hands unto, ye and your household, wherein the Lord thy God hath blessed thee." Another verse of that, number 3, the festival tithe was served as a memorial meal, a time to reflect on the Lord's provision through the year. It was a family event of gratitude and gladness, acknowledging that every harvest and blessing came from His gracious hand. Parang yearly event, Pastor. Yung Levitical tithe, from time to time, kung may harvest, dala sila doon. Pag may harvest, dala sila sa storehouse. Pag may harvest, dala sila sa storehouse. Kasi yun ang command para continuous doon ang meeting or kanang pagkain sa Levite. Pero ito, yearly. Parang something like, sige, mag-appoint tayo ng araw o kung anong gusto ng Diyos na place, doon tayo. And we will offer our time. Kanya po, festival time. Okay? Purpose for that, reaching others with kindness, a contribution for the needy. According to Deuteronomy 14:27-29, "And the Levite that is within thy gates, thou shalt not forsake him, and the stranger, and the fatherless, and the widow." Hindi lang ito kasi, itong stranger kasi, hindi ito nakatira sa storehouse, Pastor. Wala silang access. Wala silang access doon sa storehouse. Kasi only the Levites has the access of the storehouse. So, minsan, makatikim po ang mga stranger sa mga tithe ng mga Israel. Kasi nag-festival tithe sila Lahat ng mga 10th part nila, nga tapos na sila nag-storehouse, another ani naman. So, maghudyaka sila, makakain yung mga stranger, mga poor, mga needy, mga fatherless. Of course, fatherless are people na wala silang taga-provide sa ilaha. Patay, depende sa war. Natira sila na lang, mama nilang, mama, kasakit din. So, somebody ay nag-offer, dito ka, para makatikim ka rin, bring house mo. Something like that. Paano po? Ganun ang system dati. "And shall come and eat and be satisfied." Imagine niyo po, may ganitong system pala ang Panginoon. Akala ba natin, karabing kasuko ang Ginoo lang? No, meron ang Ginoo. Even the tithe, enjoy ang mga tao, hindi lang mga Levite. Stranger pa, walang papa, walang magpakaon, nakakaon dahil may festival tithe. Amen? Kuha niyo po. "And the Lord thy God may bless thee in all thy work." Lalo pa silang i-bless sa Ginoo. Kasi ano ang system ng blessing ng Ginoo? Kung ikaw musunod, you will be blessed materially. Wala kang peste, ang ulan nandiyan, mulandong ra, kung gusto mong landong, mo request sa Ginoo. Yun ang gusto sa Ginoo, yun ang physical way of treating the nation of Israel. Kasi they are people of God in the Old Testament.
No? So they are administering the ordinance of God, physically ordinance. Kaya kuha niyo po, very literal ang Bible. Pag sinabing Old Testament, mga literal ordinances lahat 'yon. Mga sanctuary ordinances lahat 'yon, mga ordinance na pang-physical. Ang Diyos ang nag-utos. Kung meron pa, tagdin natin, meron pa ba? God's people were commanded to include the Levite, the stranger, the fatherless, the widow in their rejoicing. True joy is not selfish. It shares its abundance. Their feasting became a form of fellowship and companionship or compassion, ensuring all could partake in the Lord's goodness. In-explain ko na yan sa kanina. Number 3, the poor tithe. Okay? The poor tithe. Kanina, obligatory talagang dalhin sa storehouse. Yung isa, of course, kailangan nila yon kasi mayroong choosing the place, choosing the time, at even depende sa year, no? Yung festival tithe. Depende sa utos ng Diyos. Kung kailan ito iset or according sa mga detailed, hindi ko man lang na detail pero overview lang ito. Dito naman sa poor tithe na category, ibang klase ito. Sabi niya dito, commanded for the care of the needy. It is a duty of compassion. Deuteronomy 14:28 and 29, at the end of the 3 years, thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year. Kuha niyo po, meron silang 3 years. Kung kumbaga, ang term niya, pastor, is hindi man alternate. Para siyang, kumbaga, halimbawa, kung after 3 years, daghan naman doon kang matay sa ito, either festival tithe, Levitical tithe, meron pa yan. Mga bagay na pwede mong iane, then i-gather mo yan and thou shalt lay it up within thy gates. So, ibang klaseng instruction ito, panahon sa law. Ibig sabihin, parang ganito, kaabantay mo sa pandemic, ang tawag doon is community pantry. Sino nag-utos na ito? Kisa may gamugna ito, ako kabalo. I don't know with you kung na-search mo dyan, who author community pantry in the history of pandemic in the Philippines. Na baga biglaang lumabas lang siya, nag-grocery at sabi niya, hali kayo, prito, hali kayo, prito. O, di ba? At ayaw naman, ay free pala yan, kuha ako. Huwag mo lang daghana, kinapoy uban mo kuha. O, di ba? Sumot masabot, gibuhat na sa Ginoo even in the Old Testament. During the law. Kasi kilala nga niya ang Ginoo, selfish man ng tao. Kilala niya ang Israel, selfish po. Kaya giginan niya, naapay laing na nga hinanglan. After 3 years ninyong sige gaani, mag-gather kayo ng isang lugar sa gates na yon kasi ang mga tao doon come and go. Pag gates kasi is an access. A door is an access. So palaging pumupunta ang tao doon. So kung may pumunta doon ng door, magsabi, uy, kanino ito? Ba't nalakay ang dami nito? May mga corn, may mga carrots. May carrots ba doon? Hindi ko alam. Basta mga ganun. May mga crops. Sabi niya, okay, kuha ko. Lagay. Kuha. Wala ko pagkaon ron. Labi na kung stranger, nag-journey ka, gutom ka, kuha lang ka doon. Kasi giutos sa Ginoo. Giutos sa Ginoo. Amen? Gisugo sa Ginoo. Kay nay nang inahanglan, nag-travel. At sabi na, Levite and the stranger and the fatherless and the widow shall come and eat and be satisfied, and the Lord thy God may bless thee in all thy work of thy hand, which thou doest. Grabe ang Ginoo. Kuman gyapon na. Kung hindi gyapon sila musunod, may kalalagyan pa rin sila doon. Kasi law yun eh. Sunod ka para may matawang po ng iba. Nasa gate, pantry yun. Nakalagay, poor tithe ang tawag doon. Hindi yun paghudya ka, hindi yun na idalhin sa storehouse. Ilagay lang doon sa pantry, doon sa gate. Ako, wala ko alam na. Kung wala po akong mag-aral, naday nga ni. Naday nga ni sa Bible. Ang alam ko lang, malakay treated eh. Storehouse lang eh. Naday nga ni. Naay nga na. Instruction sa Ginoo na. Amen? During the law. Very clear po ang Bible. Ayaw po niya na malito tayo. Amen? This tithe collected every 3rd year was stored locally to sustain those without inheritance or provision, even the stranger, the Levites, the fatherless, and the widow. It taught Israel that true worship include compassion. Purpose of it is to ensure that no one in God's covenant community would go hungry or be neglected. It was a safeguard against poverty and injustice. Amen? Ayaw na Ginoo nga magutom kita. Very, very clear ang Ginoo during the time of Adam. Adam, everything that I created, thou mayest freely eat.
Mga kapatid, good manners talagang Ginoo, hinagdanon. O yung Ginoo pa na ipagkaon na ka? O, ito, libre. Hinagdanon ang Ginoo, good character, good culture. Nga, gitudlos Ginoo. Kaya kung ano po, alam ng Ginoo Ikaw, Adan, diri ka nga Garden of Eden, I dress this one, domain this one, and everything that you see, thou mayest freely eat. Pero nung kasa si Adan in town, dahil sa headship na tinuro, di ba? Headship after the fall, magbanat buto na si Adan. Dili na libre ang pagkaon. Of course, kung sakit ka, nakasakit, ang saan mo paghanap og buto, magkahanap kag kwarta palit bugas. Ang nangyari, naapoy Ginoo nag-care sa mga fatherless. Amen? Mga widow. Ang tawag doon, poor time. Amen? Very, very good para sa mga tao na mga nangailangan. So, ganun ang batas. Dili ito batas na talagang tyranny, pugutan kag ulo. Instruction lang, unsay buhaton nimo. Ingon ang law. Pag sundin mo, nakay blessing. Ganun ang Ginoo. Nakay blessing. Pag di sundin, nakay curse. Consecrated for the compassionate work of God, demonstration of mercy. When thou hast made an end of tithing, all the tithes of thine increase, the third year, which in the year of tithing, and hast given it unto the Levite, and the stranger, the fatherless, the widow, then thou shalt say before the Lord thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house. So, pwede ka pang mag-testimony. Okay na ako, nakapagbigay na ako sa Levites, nakalaghan na siya. Kung baka testimony, it's more on testimony sa poor time, no? And praise God. Number one purpose to that is to remind that Israel's blessing are meant to bless others, and giving to the poor is sacred act of obedience. Proverbs 19 verse 17. Dapat wag mong kalamitan ang fatherless and poor. Number 3, connected to covenant blessing of God, a door to divine favor. Deuteronomy 15:10, thou shalt surely give him the tithe, that thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works and all that thou puttest thy hand unto. So, God, bibigyan kayo ng pabor ng Diyos according sa iyong obedience. Meron pa ba? Giving to the poor was not a loss, but a lesson to love and trust. God promised to bless the work of those who willingly and during the time obey the law. Compassion was not connected to covenant blessing. Was connected to covenant blessing kasi covenant people po siya. Kung i-bless mo Ginoo, i-bless ka din. Then, what was to be tithe? So, tapos na tayo doon sa description and category nga tatlo. Ngayon, ano naman i-tithe? Of course, nakuha nyo na ang point kanina. Gusto ko lang i-outline. Kung ano bang i-tithe? Of course, yung mga crops of the land. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that field bring it forth year by year. Farmers will give a tenth of their grain, their fruits and crops. This recognize God as giver of harvest. Number 2, the herd and the flocks. Leviticus 27:32, and concerning the tithe of the herd. So, hindi lang ito farmers, fruit ng kanyang labor, kundi agricultural and livestock. Yon po. Di kasi na ginadiscuss malakay tritin lang agad, tapos diretso na banat sa mga membro. Mga kapatid, i-detalye natin. Amen? Kung ano ba talaga ang tithes na dadalhin nila sa Old Testament. No? Even the whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. Livestock owners were to tithe every tenth animal that passed under the shepherd's rod, showing that God blessed their increase. Ngayon, tanong. Number 3, the monetary or redeemed value. Ngayon, kung bukat at kung layo ang storehouse, anong gagawin mo? I-convert mo, i-redeem mo into a cash. I-redeem mo into a commodity, which is money ang tawag doon. Very, very light material. Kasi kung pagbaguod kag 100 kilo na mga giani mo, magbaguod kag isakay nimo mga tupa, at nabasag pa ang wagon mo or anong karwahe mo, layo kayo ang storehouse. So, for that matter, if a man at all redeem out of his tithe, he shall add thereto, ano yon? The fifth part thereof. Ano bang fifth part ng 100? 20. Okay? So, magiging 120% na. Ang ibig sabihin, i-add mo yung 20 pala sa 10, magiging 30 na. Sorry, nawala ako sa math. 30%. So, yun po lang, if someone wanted to convert into a commodity called money, para magaan. Anong reason? Look at, crops to coins. Anong reason? Bakit nila i-redeem, i-convert?
So mula doon sa mabigat na mga pag-ani ng mga 100 kilos na mga inani, i-coin nila, i-cash nila, maging gaan. Oh. Of course, choiceful nila yon. Ang gagawin nila, the law of tithing redemption under the Mosaic law, where someone could redeem or buy back part of the tithe by adding the fifth part that is in Leviticus 27:31. If a man with at all redeem aught of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof. Hindi talaga to i-discuss sa Malakay 3:8 and 10 eh. Hindi to i-discuss. Gusto nila 10 lang porsyento kasi ang balaod, kung gusto mong i-apply ng tithe, 10. Kung money talaga, 30%. Kasi ang tithe of the land ang gisultus. Tithe of the herd. Dalhin mo sa storehouse para ditso nakatay. Di makauinon mong kwarta. Di makauna. Inignay kwarta, 10%, mo palit pa siya, kulang-kulang pa. Ang Ginoo, marunong din mag-isip. Wise ang Ginoo na to. Amen? Accountant ang Ginoo. Marunong siya mag-account kung saan pag-arrange siya by numbers, by arithmetic, by ano pang math na subject na mahirapan ka, by algebra. Alam din ng Ginoo, siya yung author ng numbers. Alam ang Ginoo lahat. So, ganun ang Ginoo, no? Na kung yan ay pagpunta ko doon sa tabernacle, pahirapan mo ba ang Levite 10%? Di pwede yun. Ang fair and just and lawful, i-convert mo money, dapat meron pong additional charge. Kumbaga, kung pupunta man siya doon, bibili ng kuan, ilang distance yun. Mahal yun. So, igo lang yun, just and fair na dagdagan mo. No? Dagdagan mo. Convert mo at dagdagan mo. The tithe under the law was typically agriculture, crops, or animals. See, nabasa natin yan. If a man wanted to redeem, on convert, may additional, and that's reasoning. Number 1, anong reason? Ang reason number 1 is, dito tayo sa practical reason is convenience. The tithe in Israel was often agricultural. So, Deuteronomy 14:22 and 23, if a person lived far from the tabernacle, according to this verse, and verse, Leviticus 30, far from later the temple in Jerusalem bringing a large amount of produce or animals could be difficult or costly. Kasi sobrang daming dalhin niya. That's a practical reason, practical convenience. Number 2, the provision of distance. Malayo. Hindi lang mabigat, malayo pa. Deuteronomy 14:24 and 25, ano sabi? Pakibasa nga po. Gasolina, Pastor. Ay, gasolina. Sorry nagdagan mo 100 per kilometer per hour. Pakibasa nga po. Ready, go! And if the way is no long for thee, so that you or if the place is so far from thee, which the Lord thy God shall choose to then shall thou turn into money, and bind up the money in thy hand, and shall unto the place which the Lord thy God shall choose. That's the instruction of the lawgiver. Whether you like it or not, obey or else curse. Kung di mo i-convert, magdala ka lang 10% doon, alam ng Diyos, alam ng mga Levites din kung paano magbilang. Alam niya. Mayroon silang warehouse manager doon, storehouse keeper manager doon. At mayroong tagalagay money dito, may tagalagay ng crops dito, alam nila kung paano. Alam nga natin, how much more sila. Mas bright pa sila sa ato. Amen? Kuha niyo po. Next, ito yung mga sample. The fifth part, maging 30% monetary, redeem value, converted. So, makita natin na may porsyento talaga ang tithes. May porsyento talaga. Amen? Kung gusto mo magdala at kaya mo nang dalhin, hindi naman marami, hindi din malayo, dalhin mo ang ani mo. Dalhin mo ang tupa mo. Pero kung malayo at marami, convert to money at the fifth part. Very clear po ang verse. Wala pong makabali doon. That's the verse. That's the authority. Or else, banggain mo yung authority. Before Christ died, that's the law. Under the law. The mindset is percentage. The mindset is dapat gagawin nila yon. Yung Levitical, festival, and poor tithe. Gawin nila yon. Or else, may punishment. Here comes now another dispensation enter in. Why? Because when Jesus, the Messiah of Israel, He is the priest after the order of Melchizedek, will reign 1,000 years, and His people is Israel. John 1:11, He came to His own, but His own received Him not. When Pilate the governor asked, "This is your king?" Gi-examine na ako na from head to foot. I asked him,
I found no fault in this man. Sabi ng mga taong Hudyo, crucify him, crucify him, away with him, away with him. The king who is near at hand, preaching the kingdom gospel, and he will reign 1,000 years for the nation of Israel, the ruler, the governor. Lahat na yung sinabi ng the prophets dati, ma-fulfill na sana, nawa sa panahon na yon. But sadly, walang nangyaring kingdom. It was declared during Genesis. It was proclaimed by the prophets. It was proclaimed by Christ, the King himself. Even John the Baptist proclaimed. But the people rejected the offer. Then here comes now another dispensation, which is the dispensation of the grace of God. Amen. Wherein the kingdom on earth to be established, at the very kingdom postponed and na-interrupt because of that wala nila dawata ang ilang Ginoo. Here comes Paul the apostle. God sent him, anointed him, ordained him to be a preacher, a teacher of the Gentiles with faith and verity. At sabi ng Panginoon, go Ananias to the house of Judah. Huwag kang matakot. I chose him. He is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles, for kings, and even for the nation of Israel. Kasi na may heart pagyud siya nga mo wali sa mga Israel. Di ba? Kamo? Sa Acts period. So, ibig sabihin, karon, whether we like or not, dili na ta under sa law. Kasi tinapos na ang system sa law, namatay na si Kristo. Ang system karon, the changed mindset. Ang changed mindset is Colossians chapter 1 verse 16. Ito yung mindset na ito. Colossians chapter 1 verse 16. Ito na yung changed mindset. Okay? Colossians chapter 1 verse 16. Ano nga yung mindset kanina? Kung ano ang dapat maani, ibigay ko ang 10%. At kung malayo sa lugar ng dapat padalhan ko, i-convert ko money, dapat dagdagan ko ng 5th part. So magiging 30% kung convertible sa cash. Pero ngayon mga kapatid, ang mindset hindi porsentuhan. Colossians 1 verse number 16 ang mindset. Kasi nasa under grace na po tayo. Amen? Anong sabi ng Colossians 1:16? For by Him were all things created. Anong creation na nasa atin? Tayo ay new creature. Na-allow ng Diyos na nasa katawan ni Kristo tayo, secured, eternal life na sa atin. The new creature member, Jews and Gentiles in one body. So there is a new creature, new created entity. No? That are in heaven, that are in earth. Okay, nauna na doon sa akin, napasalupa ang ba? Visible or invisible. Ang mga iba, nakita pa natin, Pastor, membro man to sa new creature. Pero ang iba, invisible, nasa langit na. Di man makita na to, si Paul, nasa langit na. Whether they be thrones or dominions, principality and powers, all things were created by Him and for Him. Ang mindset, hindi porsintuhan na. Ang mindset ay stewardship. Hindi porsintuhan. Kasi ang nasa iyo, ang kadahilanan bakit nasa iyo yan ay dahil kay Kristo. At para kay Kristo na. You are bought with a price, sabi ng Panginoon. Why God owns you? 1 Corinthians chapter 3, verse number 20. Anong sabi ng Panginoon, the authority natin, the Bible? 1 Corinthians chapter 3, verse number 6, verse number, hindi pala 3, 6, verse number 20. You are bought with a price. No? Verse number 19 muna. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not of your own. Ano ang trabaho ng Levite? Doon sa templo. Ano ang trabaho ng mga Levite? Doon sa tabernacle. Pero mga kapatid, ang presensya ng Diyos wala sa templo ni Moises. Wala sa tabernacle ni Moises. Wala sa templo ni Solomon. Saan? Nasa ato individually. The change presence
Dati bang hindi alam ng mga Hudyo na akala ba ang presensya ng Ginoo adto sa mga Holy of Holies at muadto ang aso at langgapon sa Ginoo. Kung kinsay muso dito, otorisado lang. Mamatay ka kung di ka high priest ang muso dito. Pero nung namatay si Kristo, ang tabil sa templo ang nahati from the top to bottom, and we, the believers in Christ in the age of grace, we can go directly to Christ. There is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Siya na ang mediator sa atin. In our time, the mindset change. Hindi na porsyentuhan kasi ang templo hindi na ang tabernacle ni Moises. Ikaw na mismo, ako na mismo. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, in whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Nasa iyo na. At sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse number 7, sinabi ko kay pastor ito na, ano ba ang 1 John chapter 14, pastor? Para sa atin ba yon? New Jerusalem po yun, pastor. Yun ang aking pinaka-exact answer. That God is preparing a city. Na kung saan ang mga tao niya, saan siya, doon din siya. Noted? Ano sa atin, pastor? Sabi ni Pastor Jesse, 2 Corinthians chapter 5, pastor. Yun ang sa atin. At sabi niya doon, pero practically, you could have a mindset din doon na God is preparing for this for us. Po? At sabi niya, at yung heavenly body nga nasa atin, where we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. At yung house na yan, gibayran sa Ginoo. Verse 5, now He that hath wrought us for the self-same thing is God. Sinong nagbigay ng bayad? Who also hath given us the earnest of the Spirit. Amen. Para mapasatin yung house na yan, yung promise house sa langit, binigyan ka ng Holy Spirit. At naging templo ang katawan mo sa Ginoo. Amen. Kaya you are not of your own, you are purchased with a price. Sabi ng Acts 20 verse number 28. Karon ang mindset, dili na pala kita tag-iya. Ang tag-iya ang Ginoo. Pero nganong naaman ta diri pagyapon karon? Gitagaan ta nilag stewardship work. Big sabihin, tayo nag-manage kadili nato property. Ulit tayo nag-manage sa dili nato property. Ang ating time 24/7, dili na ato, kaya sa Ginoo na i-manage mo nga maayos. Kaya minsan gina-joke niya ako, tulog din minsan. Kaya para magamit pa kasi Ginoo, tagal. Maganda din. Of course, good. Kasi may ibang mga pastor kasi bisyo niya, sig panuod ba? Di matulog. Patay noon. Ambot pasabot. Ambot pasabot mga kapatid. Gamito nimo tanang gipamanage sa Ginoo nimo sa maayos na pamaraan. Walang pursituhan sa lahat sa Ginoo na. Wala na kang pagmamayari pa. Ang Ginoo na ang nagmay-ari sa lahat. Oras, pamilya, church. Kaya nga nasay ko kanina At church na ako sa Pampanga. Ay, hindi pala. Church mo, Panginoon, na aking pinagpasturan. Kasi hindi sa akin yun. Church ng Ginoo si Kristo to na ginapasturan Pastor Yulard. Pamilya ng Panginoon nagibihatag. Adili ni mo imuha. Gihatag lang sa Ginoo nimo. Kuha mo. So lahat ang mindset is all things were created by Him, siya ang kadahilanan, and for Christ. Yun ang mindset. Kaya sa grace giving, lahat na yon nakahub sa grace. Lahat nakahub sa work of Christ na para ikaw namuhay sa biyaya. Mamuhay sa idea na merong pinagkatiwala ang grace sa iyo. May pagkiniwala ang Panginoon sa iyo. So let's go tayo doon. Hindi pa naman dyan grace of giving. So kay Pastor Evangelist doon, hiniram ko to. Brad, mukhang lubat na to, Brad ba? Kunin mo nga yung charger ko doon, Brad. Nasa bag, Brad. Kay Mrs. Brad. Yan. Baka hindi to mag-endure to the end. Hindi to masave. Di ba, Pastor? Hindi to maligtas. At from the beginning. Ayan. Wait lang I-close ko muna to. Ayan. USB. Okay. I-copy mo lang yan. Pero pwede man i-charge to. Wala problema.
Ayan, i-copy lang ni Kuana, brother ha. Sige, ituloy mo lang Brad, tapos imo na lang i-butang diha. Kay wala pala isak sa kanan, no? So, ituloy na to, mapatid. Ang mindset karon dili na porsintuhan. Ang mindset is stewardship. 2 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 4. Ano sabi niya? 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 4. Ang mindset ng steward na tao dapat merong accountability. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. So, isa to sa topic ng mystery ng Panginoon na sa panahon natin ngayon, hindi ito na ipangaral sa lumang tipan patungkol sa sa lumang tipan, porsyentuhan yun eh. Pero ngayon, wala na. Stewardship na nga truth na merong buhay tayo na ang may-ari ang Diyos at pinagkatiwala sa Diyos sa atin. Steward tayo. Moreover, kung steward tayo, it is required in steward that a man be found faithful. So makita natin the grace of giving. So New Testament instruction of giving in contrast doon sa porsyentuhan, ito, lahat na ito ang Diyos ng magmay-ari. Wala tayong ni isa na may-ari. Oh, parang ito ba yung aking parang hindi yan yung kay Brother Dondon. Sige lang. The pattern of giving. So makita natin dito, meron akong kay Brother Dondon na i-prepare. Inanap ko lang mapatid. At galing sa kanya yon na slide. Nawala dyan pala, Brad. Okay, nawala. Yun yung kanina. Ito yun. Yan, the grace of giving. I-save mo. Saan naka-save? Okay, ito, locate mo. Save mo dito. Diyan. Ayan. Desktop. Ayan. So mali ang kinaguhanan ni brother. Doon sa old na aking pan. Ito, gibaro ko kay Brother Don. At grace ito. Kasi hindi naman maningil siya sa ginawa niya. So grace ito. Ang tawag doon, meron siyang bala na hindi pa niya nakasa. Sabi ko, ako man ay hindi marunong magkasa kasi ang aking trigger finger ay putol. So ikakasa ko pa rin, no? Gamitan lang ng left hand. So, Brother Don, salamat sa iyong effort na to let this presentation ay magawa at nawa ay gamitin ng Panginoon ito para sa lahat natin. Amen? Pastor, may oras pa ba ka? Grace giving bang oras ka, Pastor? Grace giving. Amen. So extension. Let me give you a 30-minute, no? Kung hindi man 30-minute ay ang Diyos nang bahala. Basta ilatag ko lang sa inyo ang mindset ng Panginoon in this kind of presentation. Okay? So na-mention natin yan kanina sa ating first verse. Ito na-mention natin yan. Itong 9 verse 7. So let's go sa grace giving. Yan yung aking present kanina, borrowed by our evangelist London. Then makita natin, pag sinabing offering, 626 verses. Pag sa Hebrews, 7 verses. Pero dito, 2 verses lang. Pero hindi po topic yung offering, no? Hindi po giving ng kwarta or whatever. So, ito mo porsintuhan. Pero ito, according as He purposed in His heart. Na ikaw ngayon, gipagtiwala sa Ginoo ang tanan sa'yo, alam mo dapat kung ano dapat ang puso mo nga ibigay sa Ginoo. Kaya nga ang mga Sidonian, puso talaga nila ang kanilang bugay. Agricultural, yun ang mga porsintuhan. Ma-convert, yan yung porsintuhan, yung giniskas. Pero ito, puso galing, walang porsintuhan kasi ang mindset, tag-iya ang Ginoo, ikaw lagi piyalan, steward ka lang, at depends ka lang kung ano ang gusto sa Ginoo dapat nimong gawin diyan. Ang gusto sa Ginoo, hindi gusto nimo. Kaya the more ka makinig sa Ginoo, the more ka din alam kung paano ito i-apply. Amen. Kasi ang tao ang problema sa puso niya, hindi siya nakikinig sa Word of God, the authority. Kaya may problema ang puso. Kaya nga minsan, the problem of the heart of the problem is the problem of the heart. Kaya ang puso talaga ang dapat pagtunan sa Bible para matarong ang mindset niya. Amen? So ang mindset hindi porsintuhan kundi tanan tag-iya ang Ginoo. Kaya dapat tayo ibalik sa Ginoo kung unsa ang iya voluntary, dili force. At walang curse yun na pinag-usapan. Kasi curse na po ang Panginoon. Namatay na po siya para sa kaligtasan natin. Number 1, grace giving is done generously. Amen.
Okay? 2 Corinthians 8 verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Big sabihin, mga kapatid, alam kasi nila nang may-ari nilang buhay nila ang Diyos. Kaya joyful sila, generous sila. Kasi hindi pwede na ang mindset mo ang Diyos nag-iya, tapos hindi ka mag-withhold ka. Hindi man imuha na, sa Ginoo mo na. Oh, so happily na naintindihan mo, ihatag sa Ginoo tanan like the Macedonian. Kaya perform willingly, no? For their power, ang mga Macedonian ang pattern, they perform willingly. They are willing kasi alam nila na ang may-ari ng buhay ko, hindi na ako. Oras ko, pamilya ko, church na gihatag sa Ginoo, kutsi ko, sakyan ko, hindi yan talaga sa akin. Pinatiwala sa Diyos sa akin yan. Kaya kung pinagtiwala sa Diyos, ipagamit na siya sa Panginoon ng imong oras. Ipagamit sa Ginoo ng imong panahon kay dili na imuha. Ang kwarta dili na imuha. Tanaw na to mamaya unsaon pagbahin-bahin, no? Sa gipiyal sa Ginoo sa imuha. Di sayo tanan, ang mindset dili porsyentuhan pero di imuha tanan. Okay? Di na imuha tanan talaga. Ginoo na sa Ginoo na. Okay? Number 3 is laktaw ta, grace is bestowing a gift. Gift po yun, praying us with much entreaty that you receive the gift. So, ang Paul, namugos ang mga taga-Macedonia na dawatan na Paul ang regalo na mo. Kasi gigirigaluhan mi si Ginoo, ang buhay namin hindi na sa amo. Itong gift na ito, Paul, kahit gamay rin eh. Pero galing sa Ginoo, iyahan eh. Iyahan eh. Sa kanya ito. Kanya po ang mindset, hindi na porsyentuhan, kundi God owns everything. He created everything for Christ, by Christ, and for Christ. No, kanya po. And number 4, grace giving is a fellowship of the ministering to the hindi lang po si pastor na dati nag-away, nagsumbagay, nagtinigbasay kasi nag-ilog sa offering bag. Ikaw na bala. Kaya balo mami, sa history na mo. Nagtinigbasay na sila, nagbinatuay na. Kaya nag-ilog ang husband and wife, si pastor o si halimbawa mambig, dito sa offering. Luoy. No? Ang tawag doon, ang giving hindi lang para sa pastor. Hindi kayo mag-support kayo sa pastor, kundi yan ay may allocation sa ministry yan. Halimbawa may sakit, mga saints, ministerial. May sakit na mga saints, part sa body of Christ, hindi man sa atin yung offering, sa God's money yan. At yung nagbigay din, ang idea, hindi din sa akin yun, ibinigay at inallocate sa tama, sa mga saints. Alam niyo po ba sa 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, ang purpose bakit si Paul nag-challenge sa mga taga-Korinto para makapagkuha siya ng koleksyon? Dahil may pobreng mga santo sa Jerusalem. Dalhon niya doon. At ang pattern, Macedonia, challenge niya. At makita mo, may preparation during the time. At ang taong mag-collect si Titus, the reliable messenger. Mga kapatid, pag kayo'y mag-offer dito, magkanang bilang dito, dapat may reliable messenger. Dapat mayroong watchman na kung magbilang, inigbilang ka na, count mo na Brad, pila ka 100, 10, pila ka 1,000, 10, pila ka 50, 10. So, okay. Counted by Mr. Juan de la Cruz. Okay? Witness by Pedro. Oh. Mga kapatid, bakit? Ang tawag doon, transparency. Bakit hindi sa atin ito? Sa Ginoo ni. Puring makawata na, luoy. Ang kwartas Ginoo, nakuwatan sa isang kuan. Baka na-apply na yung malakay 3.8 kanina. Hindi dapat. Wala namang curse, pero mahuya ka. Di na sa imuha. Katong gabigay, di na pun sa iyaha. Amen? Sa Ginoo na tanan, sa Panginoon yan lahat. Huwag mong kunin yan. Kaya nga, ng idea ni Paul, na ma-fellowship na to. Kung unsay nasa ato, ibigay na to. Kasi di man nasa ato sa Ginoo man na. Ibalik yan sa Ginoo. I-allocate mo lang kung anong kaya mong ibigay. Kasi hindi man mamugos sa Ginoo. Kung anong wala talaga, wala man. Di, oras mo. Kaya nga iba, wala man talaga. Di, availability. Yung time niya. Kasi hindi naman lang pera ang treasure eh. Oras mo, skill mo. Gikan man na sa Ginoo, iya man na sa Ginoo, ipagamit sa Ginoo na. Amen? Number 5, grace giving is done sacrificially. Okay, 2 Corinthians 8 verse 5, this they did not as we hope, but gave their own
Bakit may mindset sa mga Macedonian ganyan? Kasi alam niya ang Colossians 1:16 na sila na ay created by Christ and for Christ. Kaya wala na, hindi na lumalabas yung salitang ugat ni pastor. Manangatok na lang kayo sa gate, Pastor, asa man si Alden? Ang tagal na malali. Kanina pa ako dito, ayaw ko malate sa church. O, di ba? Bakit ang oras hindi sa'yo? Ipagamit mo sa Panginoon. Amen? Hindi naman magsalitang ugat ba, church, late na naman kayo. Hindi ganun. Kasi ang oras mo sa Panginoon din yan. Joyful kang maghatag, excited ka, amen? Kasi sa Panginoon yan eh, amen? Hindi naman sa'yo yan. It is by Christ and for Christ. Mga kapatid, kaya ganun ang demonstration sa Macedonian. Kilala kasi nila ang Diyos. Alam nila na walang porsyentuhan. God owns them. God bought them with a price. Amen? Number 6, grace giving is directed by God Himself. No? Sabi niya, it is the will of God. Sabi niya, kung ito'y magawa, it is done unto us by the will of God. And this they did, not as we hope for, but first gave their own selves because will ng Diyos yon. Dahil alam ng Diyos, sa panahon natin ngayon, ay God owns everything. No? Even our life. Grace giving is shared responsibility. No, in so much that we desire Titus as he began, so he would also finish in your same grace also. Shared responsibility. Bakit? Ang oras ni Titus, siya po ang nagsakripisyo. Pumunta siya sa lugar ng collection department at ang oras niya, iniwanan niya ang family niya, iniwanan niya ang labahin niya. Di ko alam kung siya ba tagalabas sa bahay. Iniwanan niya ang lahat ng mga bagay na dapat niyang gawin sa bahay. Nagsakripisyo siya to collect the money. Doon ang mag-gather sa Corinthians at question pa, do you inquire about Titus? Sabi ni Paul, he is my fellow partner. He is chosen to travel with us. He is proved to be diligent. Kasi minsan pag money matters, kailangan ng qualification na talagang faithful testimony. Kaya po, kasi baka ang treasurer ay Judas Iscariot. Diba? Mawala yung pera tuloy. So, makita mo yung pattern, Macedonian, and the preparation of the bounty, and even the shared responsibility, na responsibility of the collector, a good, faithful man. At makita natin the one who is charged, na kami mga taga-Corinto, na concerning the collection for the saints, I have given you order, churches of Galatia, even so do ye. The Galatians are giving, the Macedonians are giving, so you Corinthians should share the responsibility of giving. Gina-challenge niya ang Corinthians kasi sobra nilang karnal. Nakakala ba nila spiritual na sila kasi dato sila? Hindi po. Dahil hindi sila ang may-ari ng buhay nila. God owns everything. Grace giving should be exercised progressively and increasingly. 2 Corinthians 8:7, therefore, as you abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, in diligence, in all, in your love to us, see that you abound in this grace also. Wala pong presyuntuhan yan. Walang curse with a curse yan. Kundi, a challenge to be exercised. Na, hindi ikaw may-ari niyan. Banya ba? Hindi ikaw may-ari niyan. Mga taga-Corinthians, alam nyo na lahat. Pero may area pa kayo na hindi nyo curious, hindi kayo conscious. God owns that bounty. Sana mag-abounding kayo sa area nito. Ganun ang point niya. Reminder lang ni Paul. Hindi to curse them, but a reminder na hindi kayo may-ari. Steward lang kayo. Mag-abound kayo sa area nito. Amen? 9, grace giving is not commanded or a commandment, but by occasion and the sincerity of your love. Hindi law, kundi love. Because God owns us. Mahal tayo, din mahalin din natin siya. We love God because He first loved us. Yun ang motivation. Number 10,